Musika. Sinasabi ng ilan na ito ang lingwahe ng ating puso. James, pahawak nga. Balita ko, sikat ka na ka ba? Madami nga daw gigs ngayon. Ito ba yun? May bago pa akong album. Hit na hit nga eh. Yung Katapatan. Yun, baka narinig ko na yun ah. Narinig ko yun nung kinakanta nung katabi ko sa jeep. LSS siya. Oo. Buong biyahe namin, yun yung kinakanta niya. Sample nga. Katapatan. Yan nga yun. Yan yun. Tara, sama ka sa gig. Turo ako sa Sige. kumanta. Oo, ayos yan. Ayos. Agosto na naman at narayan na naman ang araw ng wika at halos lahat ng elementary at high school sa ating bansa ay pinagdidiwang ito taon-taon. Kilala mo ba ang dalawang mukha na ito? Malamang hindi na kasi ang kilala mo itong pogi, itong feeling maganda at ang dakilang bakla. Ang dalawang mukhang aking pinakita ay sila Nicanor Abelardo at si Francisco Santiago. Kahit ngayong buwan ng wika lamang, subukan namang ating pakinggan ang kanilang nagawang mga kundiman na tumatak sa ating mga magulang, sa lolo at sa ating mga lola. May iba naman ang usapan. Saan nga ba nagsimula ang musika? Sinasabi nung wala pang tao sa mundo, meron ng musika. Itinili ka ng kalikasan tulad ng tunog ng puno, aso, pusa, kidlat, ulan, damo, yung simpleng damo at iba pa. Nung buhay ng mga tao, lumikha sila ng kanilang sariling musika gamit ang mga simpleng bagay na handog ng kalikasan at ginamit ang nilikhang musika para sa mga ritual at mga pagsasamba para sa kanilang Diyos. So, napansin namin kuya, habang nag-aaral ka, nakikinig ka ng music. So, sa tingin mo, paano nakakatulong yung music sa pag-aaral? Well, sa akin kasi depende. Like, yung music kasi, pag ikaw kasi pa nag-aaral, for example, sa coffee shop kasi, di ba, usually maririnig ko yung usapan ng mga tao. Tapos nadidistract kasi ako pag naririnig ko yung usapan ng tao. Pero pag may music, parang let's say, like, parang hindi mo maririnig yung usapan nila. So hindi ka nakaka-focus ka doon sa binabasa mo. Like kasi like yung akin, more on mga techno yung pinapakinggan ko. So wala siyang mga words sa language. So yun yung technique na if gagamitin mo yung music sa pag-aaral mo. Pero pag mga songs kasi na alam mo, sinasabayan Thank you. Thank you. So, naman sinabi habang nag-exercise kami, nakikinig ka sa music. So, sa tingin mo ba, paano nakakatulong sa pag-exercise yung music? It gets me in the mood to move. Especially, like, depending on what genre. Ano po bang mga genre yung pinapakinggan? Right now, it's because I can go from EDM to alternative, so... But right now, I was listening to Coldplay. So, Okay. Sige, thank you. That's Pero paano nga ba nagsimula at umunlad ang musika sa Pilipinas? Sa tagal ng panahon, bakit nga ba hindi nawala ang musika hindi lang sa ating bansa kundi maging sa buong mundo rin? Ang mga instrumentong ginagamit dito ay simple mga tampon lamang na paminsan ay sinasamahan ng mga gamit na pwedeng magamit ding instrumento tulad na lamang ng mga patpat at bato. Ginagamit madalas noon ng musika ng mga etnikong tribo para sa ritual at paminsan seremonya sa pagpupuri sa mga Diyos. Noong 4000 BCE at 3500 BCE, nakabuo ng instrumento ang mga taga-Ehipto. Ito ay ang alpa at kudyapi. Noong 1500 BCE naman, ang gitara, isa sa pinakasikat na instrumento sa buong mundo, ay nabuo ng mga Hittites. Noong 700 BCE naman, nadiskubre ang kauna-unahang naitalang kanta na sinasamahan ng boses na tinatawag natin ngayon bilang accompaniment. Ang mga Griego sa bansang Gresya naman ang ugat ng klasikal na musika kung saan hilig nila ang musika at gumagawa ng bagong paraan para mas lumagana pa ito. Noong 512 BCE, isinulat ni Boethius ang kauna-unahang kasulatan tungkol sa ideya ng opera.
Siya rin ang nagdala at nagpakilala ng notasyon ng mga Griego sa kanlurang Europa. Sa medieval ages naman, ang simbahan ang nagdedesisyon at nag-aantas kung anong musika ang nililikha. Marami kung hindi lahat ng ito ay tungkol at ayon sa relihiyon. Noong 1100 CE, nagbigay ng isa sa pinakamalaki at mahalagang kontribusyon si Guido de Arezzo sa musika at dahilan ng malaking pagbabago nito. Iilan sa mga pinakakilala ay ang pagdagdag ng mga time signature at ipinakilala niya rin ang sukatan ng nota ng tinig na Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti at Do. Ang maglaganap ng musika ng Pilipinas ay binubuo ng tatlong parte. Ang katutubong musika, musikang ipinakilala ng mga Espanyol at ang Amerikano o Europang musika. Ang katutubong tradisyon ay ginagamit ng 10% ng lipunan. Iilan sa mga instrumentong kanilang ginawa ay europhones tulad ng paldong o Lip Valley flute, kaleleng o nose flute at sahunay o pipe with reed. Isa rin sa tipo ng instrumentong pangmusika ay idiophones at halimbawa na ito ay ang kulintang, balimbing o bamboo buzzer at kubing o jaw harp. Noong tayo ay sinakop ng mga Espanyol, nagbago ang ilang mga musikang pinariringgan ng mga tao. Dito, naipakilala sa kanila ang kulturang Espanyol Europa. Iilan sa mga pinakilala sa atin ng mga Espanyol ay ang tinigling at ang harana o kundiman. Isang dahilan rin ay ang mga lirikong ginagamit sa ibang kanta ngayon ay naglalaman ng mga mura at kamastasan. Ang musika ay may impluwensya at epekto rin na idudulot nito sa mga nakikinig. Maraming positibong epekto sa iba't ibang aspeto ng buhay tulad na lamang sa ating kognitibong pag-iisip. Ang musika ay pinahuhusay nito ang kognitibong kakayahan at pati na rin ang pagbabasa, abilidad sa abstract, spatial at pagkamalikhain ng tao. Subalit, minsan ay may mga negatibong epekto rin ito sa tao. Isa na dito ang karamihan modernong musika ngayon ay tungkol sa baril, karahasan at sexualidad. Para malaman namin ang epekto ng musika, kami ay nagsagawa ng pagsisiyasat hindi sa mga matatanda, sanggol o hayop, kung hindi sa mga kabataan o lalabing taunin. Sa 25 aming natanong, 32% ang madalas nakikinig, 60% dito ang nakikinig sa musika parati at walang kabataan o 0% ang hindi nakikinig ng musika. Ganito na lang natin pinahalagahan ang musika kaya posibleng ito ay nagkaroon na ng malaking epekto sa mga nakikinig. Sa kabilang banda, kahit mga tambay, nagpapahinga at naglalakad, sila ay nakikinig ng musika. Ito rin ay lumabas sa aming pag-aaral na marami sa mga kabataan ang nakikinig ng musika pangpalipas oras at pagbibigay aliw lang. Kung titignan mabuti, kalahati sa mga nakapanayam ay ginagamit ang musika para sa pag-aaral. Pero anong klase o genre kaya ang kanilang pinakikinggan? Kundiman, kanta ng dakilang bading, o rap? Ayon sa aming pananaliksik, halos lahat na ng mga kabataan ay nahihilig na sa kanta ng nagmamaganda ni Onika Tanya Maraj at ng dakilang bakla o sa madaling sabi, sa pop. Sa aming survey, walang pumili sa Asian songs o yung mga K-pop at J-pop. Pero kung titignan sa mas malaking perspektibo, maraming kabataan ngayon sa Pilipinas ang nauhumaling na sa K-pop at J-pop na hindi lang kanta nila ang ginagaya kung hindi pati na rin ang kanilang pananamit at pagsasayaw. Sinasabi din ng mga kabataan na ang musika ay nakatutulong upang magkaroon ng focus at pampagising o pampagana, lalo na sa pag-aaral at pag-eehersisyo. Ito na rin ay nagagamit bilang paraan ng pag-aalis ng stress. Tinanong din namin sila sa pagkakaiba ng musika noon sa musika ngayon. May mga nagsabi na mayroong magkaibang konsepto ang musika noon at musika ngayon, ngunit parehas lang nakapagbibigay inspirasyon. May nagsabi din na ang musika noon ay mas emosyonal, mas may kwenta, puno ng tunog na instrumento at magagalang na salita. Hindi katulad ng musika ngayon na puro pangkasiyahan na lang, wala ng instrumento dahil puro electronic na,
puno ng masasamang salita at ibang genre o klase na ang uso. Panghuli, natanong namin kung gaano kahalaga ang musika sa sining gaya ng mga palabas at pagtatanghal. Ikaw, masisiyahan ka ba sa mga nakakaiyak na palabas? O may iyak ka ba sa mga nakakatawang palabas? Dahil dito, maraming nagsabi na ang musika ang nagbibigay ng kulay, buhay at emosyon sa sining. Sa kabuuan, kahit malaki na ang pagbabago ng musika dahil sa globalisasyon at modernisasyon, ay patuloy pa rin itong nagkakaroon ng malaking epekto, hindi lamang sa mga kabataan, ngunit pati na rin sa buong ekonomiya. Kahit mayroong nga masasamang epekto ang musika, masigit pa rin ang mabubuting epekto nito. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, hindi mabubuhay ang isang kabataan, maging kahit sinong tao, kung wala ang musika